Ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo, talaga mga naman ganun. estudyante. May sinasabi siya, ito ay kaya mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Di ba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito-ganito. Oo. China is a bully, sabi niya. Ano? Pagkatapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Ano? Tama. Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons ba, Ayan, Nelson? opo. Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Nelson? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. personnel. No? Isang may rango. Commodore. Kumbaga sa General sa armed forces, ay kumbaga sa army. General ang katapat General eh. po, yes po. Hindi, ang tama yung punto dito ni Senator Marcoleta. No? Kasi, kung ikaw ay nasa korte, ikaw yung mag-inhibit kasi ikaw yung tipong may interest doon sa kaso na yun, dapat mag-inhibit ka. Ikaw yung dapat hindi sasali doon kasi ikaw yung pinakamalapit na may interest doon. So, ganun din yung punto dito ni Senator Marcoleta. Ikaw yung Commodore, ikaw yung PCG, hindi dapat ikaw ang magbibitaw ng ganyan. Let the media or yung gumagawa ng ganyang editorial, kasi mas matatanggap nyo kasi editorial yan eh. The same thing as sinasabi niyo, ganun din naman yung mga China. Pero kung titignan niyo, yung mga media sa China, yung mga social media influencers sa China, yung nagda-down sa presidente ng Pilipinas, is not about now. Diba? O kaya yung presidente ng Taiwan. So yun yung point niya doon. Kung ikaw ang nasa ahensya ng gobyerno, uniform personnel, yun yung point naman kasi. Even the Chinese ambassador, ganun din ang point nila. Ikaw uniform personnel ka. Ikaw yung dapat na tutulong na hindi sumiklab ang mga tension, pero ikaw pa yung number one. Ayon nga dito sa nung China media, no? In December 2025 alone, 21 items yung average na post ni Tariela. One such post every working day. So parang pinapalabas dito na ito na yung trabaho nitong si Tariela. Yung content niya 195 posts, no? Kaya ngayon nitong December, sabi niya 21 posts, halos araw-araw ganyan na ata yung trabaho ni Tariela, yung mag-post araw-araw. Kaya nga dinibunk eh. I mean, pinakita yung kasinungalingan kasi sabi ni Tariela, first, sabi niya, the Philippine Coast Guard received no prior information from the PLA Navy regarding the location or condition of the fisherman who reportedly received the assistance. So, ang sabi niya, wala daw silang na-receive. Pero ito, may pruweba ang PLA. Ayan, ito. Wala daw distress report. Ito, may pruweba. 408. This is Chinese warship 174 calling over. Roger, sir. 4408. This is the Chinese warship 174. Your country's vessel in position of 14 degree, 3 minutes 6 north, 118 degree, 51 minutes 9 east. I say again, your country's vessel in position of 14 degree, 3 minutes 6 north, 118 degree, 51 minutes 9 east. The engine is broken. I have provided water and food for him. The engine is broken. I have provided water and food for him. Please organize assistance immediately. Please organize assistance immediately. Over. Roger,
on that, sir. Copy ka. Oh. Ano yan? Tariela. Napakasinungaling mo, di ba? Ang sabi ni Risa Ontiveros, sinungaling daw yung mga, sabi ni Risa at saka Laila de Lima. Anong sabi dito? Ayan, oh. First, the Philippine Coast Guard received no prior information from the plan or PLA, Navy, no? Regarding the location. Ano yung recording na yon? Obviously, meron. Ang tanong kasi ang sinasabi nila, ayan, oh. Third, sabi niya, ito. Third, the PLA destroyer had no legitimate reason to operate within the Philippines Exclusive Economic Zones or EEZ. The reported location of this alleged humanitarian act at coordinates yan falls within the EEZ, sabi niya. Pero ang tanong dito, sabi, ano ang nagawa ninyo dito sa humihingi ng tulong na Filipino fisherman natin? Kasi sabi nyo, nasa EEZ ng Pilipinas yan eh. Bakit mismo yung wala sa EEZ or yung walang karapatan sa EEZ na sinasabi ninyo, bakit sila ang nag-rescue or nagbigay ng tubig dito sa ating kababayan? Nasaan ang ating sariling Coast Guard? Alam nyo kung nasaan. Mr. Tariela, as uniform personnel, a uniform service member in the PCG, you should spend more time saving lives. Ito pala yun. You should spend more time saving lives at sea than selling anti-China narratives on social media. So, nasaan ka sa mga panahon na kailangan ka ng kababayan mong Pilipino? Alam nyo kung nasaan siya? Nasa social media. Sa kanyang paninira. Yan yung pinupoint natin dyan. Another thing na sinabi niyang fake news dito, sabi niya, while we acknowledge and appreciate the humanitarian gesture of PLA Army, Navy, sabi niya, destroyer with bow number 174 and providing a bottle of water. A bottle of water and 3 packs of biscuits, sabi niya. 3 packs daw, a bottle of water. Dito pa lang, a bottle of water. Bilangin natin, Ayan, bilangin natin. A bottle, 1 bottle, tapos 3 biscuits daw. Bilangin natin. 1, 2, 1 biscuit. Timing kasi maalon. Maalon. Ayan, tingnan natin ilan. Tubig pa. Tubig pa. Tubig. 2 biscuit. 3. 水，多给点水。 4. Mali na si Tariela. Tubig, 4 na. Sa makatuwid, yung i-shortcut natin, 14 na tubig. 14. 14 na biscuit, 4 na 14 na tubig. So, dito pa lang sinungaling si Tariela kasi sabi niya, isang bottle ng water tapos 3 packs na biscuits. So, mali siya. 4 na biscuits tapos 14 na So, sinasabi niya dito, ayan, coercive, illegal, barbaric. Saan yung barbaric dyan? Aggressive, deceptive. Nakita ninyo kasi nungalingan niya. Samantalang napaka-inutil nila. Sabi niya, third, the plan, destroyer had no legitimate reason to operate within the Philippines Exclusive Economic Zone. The reported location is of this alleged humanitarian pa daw, alleged. Sabi niya barbaric, pero ayan, inamin din ni humanitarian, nilagyan pa ng alleged.
wala daw silang business doon. Pero kung wala yung Chinese Coast Guard dyan or yung PLA dyan, hindi na save ang buhay ng kababayan natin ito. At take note, hindi lang ito. Ito lang yung last week lang. 17 na seafarers natin ang na-save ng Chinese Coast Guard. Nasaan itong si Tariela na sinungaling? Diba? Sabi niya, wala daw siyang mini-mention na Xi Jinping dito sa kanyang seminar sa mga estudyante sa school. Diba sinungaling? Why would I apologize? No? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. I didn't even mention. Pero nakita niyo sinungaling siya. Sila nga yung nagpangalan dun eh. Sila daw. Sa De La Salle pa yan ha. My first bilangin explanation natin. is that Xi Jinping, 1. look at him. Look at him. Xi Jinping, 2. Diba sabay tatawa-tawa pa? the second one is that for Xi Jinping, 3. so for Xi Jinping, 4. for Xi Jinping, Five. for Xi Jinping, 6. that Xi Jinping is On 7 occasion, binanggit niya yung Xi Jinping. Tapos sasabihin niya, why would I apologize? Did I even mention? Paano ka na maniniwala sa pinagsasabi nitong si Tariela na ito? Ituloy natin. Sinasabi ni Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabaya mo na lang sa mga gumagawa ng editorial na mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay madramatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Opo. Pangalawa, uniforme ka. tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, Naging general na. nakipag-coordinate ba ako sa Department of DFA. Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs sapagkat kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Talagang batas. Executive Order 292. Ito yung ating administrative code eh, na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating bürokrasya kung Ang sino-sino. gampanin ng bawat tanggapan. Parang yun ang nakalagay sa Biblia. Opo. Ang bawat kanya sangkap ay may kanya-kanyang gawain. Tama po. Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, palagi niyang, kasi hindi naman nagliliban sa pagtitipon nito eh. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yung ating Executive Order 292, Administrative Code, ay talagang idinrowing doon ang function, ang sagutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Yan, Okay. tama. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Diplomatic. ni Senador Risa, the Chinese embassy and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs What? of this country. Senador ba yan? Yan ang balat eh, Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, Fake news. ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Yan. tama. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun eh. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to eh.
It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong Ano yun? hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat yung sagot ay may Opo. katiyakan. Definido dapat, tama. May oh. Sa pinito, aking may palagay. katiyakan, may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. Ano? Tignan nyo nga, di ba? Ang dami ng mga rhetorics nitong si Tariela. Tapos biglang nagsalita yung yung may diverticulitis. Sabi niya, no, hindi di-declare na persona non grata. Kaya si Laila de Lima umiiyak. Oh no, ay hindi pala. No? Sabi niya. Tapos, ano na, Mr. President? Sabi niya, yes. Sabi niya, it is within the President's discretion to decide when to declare a certain diplomat a persona non grata. Sabi niya, in a House Resolution number 680 that we filed together with our fellow Liberal Party, Akbayan Party List, West Philippine Sea, Bloc lawmakers and House of Representatives declaring persona non grata any embassy spokesperson or any other foreign diplomat engaged in conduct is just one of a stronger stance. Sabi niya, other bolder initiative includes filing diplomatic protests and the summoning of Chinese ambassador. Sabi niya, sa China nga, pinatawag na nila yung ambassador. Pinatawag. But did they declare persona non grata? Nakagaya natin, na akala mo namang kayang-kaya natin. Walang ganun, pinatawag lang. Kasi bilateral yan at diplomatic yan. Hindi yung parang, oy, ganito, mag-ano tayo ng House Resolution, Senate Resolution. Walang ganun. Pinatawag lang. Hindi naman pinatawag para kondinahin Pinatawag, malay mo anong pinag-usapan nila. Ambasador yan Sa usapin ng pagtatanggol sa ating mga kababayan, ginagamit na naman yung kababayan na card dito, Yan, lantaran lang ang nagkalat ng kasinungalingan. Lantaran daw nagkalat ng kasinungalingan. Pero sino ang nagsisinungaling? Di ba si Tariela? Itinaboy pa daw. Itinaboy at binastos pa tayo sa sarili nating bakuran. Hindi ba sinave nila yung Pilipino na 3 araw na stranded doon? Hindi ba sinave nila yung 17 seafarers na halos muntik mamatay malunod dahil doon? O saan yung binastos sa sarili nating bakuran? Sarili nating bakuran, napaka-inutil. Tapos sabi niya, no lang ba ang isasagot sa ating mga panawagan? Hindi tayo ipinaglaban ng ating mga bayani para lang sa ganitong paninindigan. Wow! Ayan, nag-iiyak si Laila de Lima. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, O, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable presumption. Tama. Kasi, Debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Hindi, the mere fact na iba yung sinabi ng Pangulo sa sinasabi ni Tariela, walang coordination doon. Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Commodore Tariela. Yun ang problema natin. Big problem. O paano ngayon yan? Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Hindi. Wala nga O maski na kaya halimbawa sa Secretary ng DND? Department of National Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Kaya nga Pangatlo, pumunta ka sa eskwela
Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Education. Department of Education? Oh. O kaya Hindi. sa CHED? Ayan, kung higher education, tama naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oho. Alam mo, Jen, Nelson, So, dyan talaga pumapasok yung pagka-fake news nitong si Commodore Tariela. Ang kawawa dito, tayo po na taong bayan at yung mga tao niya dyan sa BCG. Kasi kahit na nakita ninyo, di ba, nag-report yung PLA, nag-report sila na, may distress day ito. Kailangan ninyong rescue itong kababayan ninyo na stranded siya for 3 days. O anong sabi nila? Okay, we will comply. We will rescue, sabi nila doon. Ibig sabihin, hindi yung datingan ni Tariela na, oy, umalis kayo dyan sa EEZ namin. Hindi ganun. Ibig sabihin, yung mga nasa baba, ayaw nila yung mga pinagsasabi at pinaggagawa nung nasa itaas nila. Same thing as sila Browner, yung mga kasundaluhan sa baba. Ayaw nila yung mga ginagawa nila. Yung sa DND, ayaw nila. Yung sinasabi ni Marcos Jr., ayaw ng taong bayan. Pero they are there, no, as the holding that high position, thinking na they represent the total population of the Philippines. So the Philippines, ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin, pero hindi yung totoong boses ng taong bayan. Ayaw natin na may tension, ayaw natin na may gera, ayaw natin yung mga pinagsasabi nila. So yun po, sila po ang actually na fake news peddler. Kagaya nitong si Risa. O tignan niyo yung ka-fake newsan nito. Panuuri natin ang bidyong ito at sabay nating alamin ang pagkakamali ni Risa Ontiveros. Any candidate can be defeated. So even VP Sara, as strong as she is today, as a candidate going towards 2028, can be defeated. So yung hamon niya na talunin nyo na lang ako. Hamon niya. So yung hamon niya. Oops, teka lang. Si VP Sara ba talaga ang nagsabi nun? Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Diyan ka nagkakamali, Risa. Dahil si Senator Alan ang may sabi noon. Mahirap pag walang index card, ano? Research din kasi paminsan. Nakita ninyo? Pero yung mga taong bilib na bilib sa kanya, yung mga tanga, mga bobo na bilib sa kanya, they take that as true, as the truth. Kasi galing sa kanya ang bibig eh. Yung hamon niya. So dyan pa lang, fake news peddler. Kasi never at walang sinabi si VP na sabi na talunin na lang ninyo ako sa 2028. At in fact, tingnan nyo yung full context niyan sa sinabi ni Senator Ayaw natin maging Cayetano. presidente si Vice President Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Yung Risa. Sino nga uli nagsabi niyan? Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to the Filipino people for the So, di ba? Palagi nilang sinasabi na tayo po ay yung mga DDS, mga Duterte, nagpapalabas ng fake news. Pero ayan, pruweba na mismo ang iniidolo ninyo, kayong mga tanga, ay nagpapakalat ng fake news. Si Tariela, fake news. Yan, si Risa Ontiveros, fake news. Laila De Lima, fake news. In fact, even if we ask the AI, ayan, no, Vice President Sara did not say talunin siya sa 2028. These words
were actually spoken by Senator Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Tapos dito, misinformation. There have been fake quote cards circulating on social media claiming the Vice President said she was losing motivation or making similar challenges herself, but these have been debunked as false. So, very false talaga, fake news talaga yung mga pinaggagawa, pinagsasabi nila Risa Ontiveros. So ngayon, maniniwala pa ba tayo sa kanila? Ito yung katotohanan dyan eh. Kahit anong gawin nyo dyan, kahit puputok pa yung mga kalimutan nyo sa pagsisira sa mga Duterte, pagdanaot sa kanila, kahit anong gawin nyo na ibagsak yung mga Duterte, masakit man isipin at tanggapin, wala pa o hindi pa ipinanganak ang tao na kaya talunin ang mga Duterte. Agoy. Walang-wala. Real talk yan, Yan talaga ang real talk. As in, wala pa talaga. Alam ninyo nga nung 2015, talagang ang nag-convince or nag-pursue na tumakbo ang isang Duterte, si Tatay Digong, ay really taong bayan. Hindi po siya yung nagsabi na, uy, tatakbo ako, iboboto niyo ako. Unlike, in fact, ayaw niya talaga eh. Pinilit lang talaga siya ng taong bayan. Maninikluhod talaga ang taong bayan, no? Na patakbuhin siya. Pero nakita ninyo yung ginagawa nila ngayon, halos gustong pabagsakin. In any form or shape, they would do anything and everything para pabagsakin ang mga Duterte ngayon. VP Sara, Baste, Pulong, kung ano-ano kaliwat kanan. Napakidnap na nga nila yung tatay sa dahig. Hindi pa sila kontento. Gusto talaga up to the last Duterte, even siguro kay Kitty, gusto nila para zero. Tapos magsasalita si Risa Ontiveros na any candidate, even VP Sara will lose in 2028. Sabing ganon. Ba? Sa pala, yung balita pa lang na yung magtanong ka pa lang sa mainstream media or magbalita pa lang ang mainstream media na tumataas daw, gumaganda, bagong Pilipinas, mas marami yung haha-react. As in, very high yung or malaki yung agwat nung reaction doon sa like or heart reaction. Ibig sabihin, sa survey pa lang, sa legit na survey, sa likes pa lang, sa reaction, sa emoticons pa lang, talong-talo na kayo. Tapos sasabihin ninyo, any candidate, even Sara Duterte, matatalo. Matanggal nyo man ang Sara, may papalit at papalit pa rin. At yung papalit, kung hindi man si Baste, hindi man si Pulong, any person that supports the advocacy of the Duterte, mananalo at mananalo yan laban sa inyo. Kahit sino, kahit hindi pa Duterte yan. Nakita nga ninyo eh. Yung mga yung mga balimbing na mga traidor, na gumamit lang sa pangalan ng Duterte, nanalo sila. Nung nanalo sila, balimbing na sila ngayon. Himod puwet na sila ngayon. Ginamit lang ang mga Duterte, nanalo sila. So paano pa kaya na kapag yung somebody very loyal, very sincere, very faithful na tatakbo under the banner of the Duterte, panalong-panalo yan. Diba? Nag-gets nyo? Yung manggagamit pa nga lang nananalo eh. Up to the last minute na biglang lumipat ng bakod sa mga Duterte. Ayun, nakahabol. Top 12. Isang example pa lang yan. Kaya wala talaga makakatalo sa mga Duterte. In fact, hindi na bago yung pagiging fake news nitong si Risa Ontiveros kasi pati yung mga witness nila fake. Para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Ontiveros. Dinimanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Ontiveros. Baka hindi ninyo alam. Nandiyan ang kaso sa Ombudsman. Kasama rin sa reklamo ang obstruction of justice. Bukod pa rito ang kidnapping dahil sa hindi pagbabalik sa mga magulang ng isang menor de edad na witness. At umano'y paghikayat dito na huwag nang umuwi sa kanilang pamilya. Kinuha niya yung isang witness na hindi naman pinapahintulutan ng tatay menor de edad. Pinagtaguan kami ni Risa Ontiveros na takot kasi
Habi kasama kasi kami si IDG noon. Natakot yata, ayaw kami papasukin doon sa opisina. Hindi naman, hinahanap lang ng tatay. Yung kapatid mismo nung sinuhulan niya. Umamin, binigyan siya ng Chief of Staff ni Risa. O, di ba mas bastos yun? O, sinong bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Sino ba nagdrama? Hindi naman namin Nabibisto na sila. Alam nyo kasi ang realidad dyan, magtulong-tulong na sila ngayon para pagdating na ng 2027 pa lang, no? Starting ng filing of candidacy, sometime around October. Filing of candidacy in October to November. Last na yung November or December. Filing of candidacy na yan. Kasi by 2028, January, February, mag-start na ng campaigning yan. So they would do anything and everything. Bakit biglang nagkakaisa ang dating magkakaaway? Hindi dahil mahal nila ang bayan, kundi dahil takot sila kay Sara Duterte. Sa napolitika ng Pilipinas, makikita mo ang tunay na alyansa kapag may isang bagay na kinatatakutan ang lahat. At ngayon, iisa ang takot nila, huwag lang manalo si Sara. Kasi alam nila ang mangyayari kapag hindi nila kakampi ang presidente. Wala nang shield, wala nang backdoor, wala nang proteksyon. Lahat ng tinabunan, lahat ng itinago, lahat ng ninakaw, may babalikan. Flood control scams, 100 billion insertions, ghost projects, lahat may resibo. Kaya kahit pink, yellow, red, elite o oligarch, kaya nilang magsama-sama, hindi para sa bayan, kundi para sa sariling kaligtasan. Dahil hindi nila kinatatakutan si Sara dahil masama siya. Kinatatakutan nila siya dahil hindi siya hawak. Dahil kapag siya ang nanalo, hustisya ang hahawak sa kanila. At ito ang totoo, kung hindi nila kakampi ang magiging presidente, lahat sila may posibilidad na makulong. Kaya ngayon, desperado sila. Hindi sila takot sa politika, takot sila sa hustisya. Kaya naman pala. Kasi takot na sila. Ganito kasi, prior to PRRD, malaya sila sa mga pinaggagawa nila, krimen, droga, at kung ano-ano pang ginagawa nilang kalakaran, hari-hari yung mga oligarko, yung mga narco people, mga ganyan, sindikato here, sindikato doon. Ganon yun prior to PRRD. Nung dumating si PRRD, lahat yan erased. Hindi man 100%, pero most 90, 80%, lahat yan burado na. So maraming natakot na within the 6 years, hindi nila magawa yung gusto nila, yung mga tax evaders, kagaya nila Lusyutan. Ayan, yung mga Maynila, yung mga water, mga ano natin, water, electricity, lahat ng mga hindi nagbabayad, pinagbayad ni PRRD. Yung mga durugista, yung mga sindikato, wipe out yung mga yan, mga caps, mga kotong caps, lahat, in short, lahat yan, wipe out yung mga yan for 6 years. Pagkatapos ng PRRD, yung nangyari, yung kalakaran before PRRD, pagkatapos ni PRRD, nagsipagbalikan under the Marcos administration. Ngayon, nangangamba sila kasi ang susunod talaga na magiging presidente dyan, Duterte ulit. Alam naman natin ang anong ginawa nila sa Davao, di ba? For the longest time, naging tahimik ang Davao under the leadership of the Dutertes. Hindi lang Duterte, Dutertes. So alam nila, basta Duterte ang mamumuno, ganun ang magiging kalakaran dyan. Magiging napakaganda ng Davao. Lagi nilang sinasabi, maraming nag-a-account, malaya ka doon na mag-cellphone, walang mag-snatch. Malaya ka doon na mamasyal, wala kang maamoy na mapanghi. Anything and everything, walang spaghetti wires, flood control doon, the best. Para kang nasa ibang bansa, may libreng bus at kung ano-ano pa. So, natatakot sila na pagdating ng another Duterte by 2028, hindi na sila makabalik doon sa dati nilang gawi. Sa gawi nila prior to PRRD, sa gawin nila under BBM administration. Yan ang katotohanan dyan. They're not for the people.
Akala nyo lang, they're for the people. Corruption. Papayag ba tayo? Ganito, ganyan. Ganon sila mang-convince, no? Pero kung titignan ninyo ang difference, millions, billions, trillions, ang kinukontinue nila yung may million na issue is because matindi ang magiging kalaban nila. Lahat ng mga kumobra ngayong BBM administration, lahat yan mananagot pagdating sa susunod na administrasyon. Yan po talaga ang kinakatakutan nila. Nakita naman ninyo yung mayor ng Iloilo, di ba? Tumakas. Pumuntang Amerika nung panahon ni PRRD. Panahon ni Marcos, bumalik. Yung isa, nakulong na under the drug case. Naging mayor. Yung nakulong under the drug case na senator, lumabas under Marcos administration, naging congresswoman. In short, takot sila na pagkadating ng 2028, mawawala yung mga yan na yan. Yan po talaga ang issue dyan, ang totoo niyan. In fact, one of the statements of Attorney Vic Rodriguez, wala talaga silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa taong bayan, sa mga OFWs, sa mga possible na maging effect ng mga pinaggagawa nila. In one instances, like for example ito, yung sinasabi nila, get the F out of this country. Bah, lakas mo magpalayas ha. Paano pag kami dito sa Hong Kong, sa Macau, sa China, kami po ay palayasin? Because dyan sa mga rhetorics ninyo, pahayag ninyo na hindi katanggap-tanggap. Tignan nyo. Itong pulpol na Erwin Tulfo, nakikipag-away sa ating kapitbahay. Tanungin mo siya, ba't siya nakikipag-away? Hindi rin niya alam. Alam niya. Nung hindi niya alam niya. Pero syempre, kailangan sundin niya ang boss niya na dapat ganito ang gawin natin. Ito naman si Marcos, kunwari, no, sabi niya, hindi tayo magde-declare ng personal. Sasabihin niya, tingnan nyo, yan yung sinabi ng presidente. Huwag kayong maniwala dyan kasi sabi-sabi lang yan. Alam nyo, ang nakikita ko dito, yung House resolution nila na yan, at saka yung Senate resolution na yan, mangyayari yan. Kunwari lang yan. Anong sabi ni Marcos Jr.? No, why should we impeach her? She does not deserve to be impeached, sabi niya ganoon. Pero anong nangyari? Mismong anak niya ang unang pumirma. So paano tayo maniniwala? Ano sabi niya? Ay hindi, wala silang jurisdiction sa atin. Meron pa tayong gumaganang hustisya sa bansa natin. Ano nangyari? Mismong eroplanong gamit niya, yung ginamit sa pagkidnap kay PRD papuntang Dahig. So paano tayo maniniwala? Sa totoo lang, pul-pul din yan. Basta gusto lang niya makipag-away at the expense of the Filipino people. Senator Erwin, hindi ba pul-pul ang tawag doon? Pul-pul. Bahiramin ko lang yung mga salitang ginagamit mo nung ikay nasa panig pa ng Pilipino. Anong sabi niya nung panahon ni PRD? Paano pag mag-back out yung ating mga Chinese counterparts o ang China sa mga business na di ba sabi niya? Alam niya ang magiging epekto pag ganun tayo makitungo sa China. Nagsenador ka, tinalikuran mo ang Pilipino. Siyempre, malita ba naman? Hindi ko pangilinan. Ito si Risa Ontiveros. Huwag kayong magrereklamo, sweldado kayo ng mamamayang Pilipino. Pinagtatanggol ko ang mga overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Linalagay nyo sa peligro. Delikado itong mga ito. Tama. Alam nyo kasi nung panahon ni PRRD, mismo ito yung mga ayaw nilang mangyari pag maging presidente rin si Sara Duterte. Kasi ano yung pinaka number one reason na sinuportahan ni Sara si Marcos? Sabi niya, ituloy lang yung mga big ticket projects ni PRRD. In short, ituloy lang yung mga naumpisahan ni PRRD. So pag naging presidente si VP Sara, ano mangyayari? Itutuloy niya ang naumpisahan ng kanyang tatay. Ano yung mga naumpisahan ng kanyang tatay? Eto, panoorin ninyo.
Hunyo at 30 taong 2016, araw ng mailuklok sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno ang tinaguri ang The Punisher na si Pangulong Rodrigo Duterte. Naging matunog ang pangalan ni Duterte nang dahil sa advokasya nitong sugpuin ang napakalaganap na problema ng drug sa bansa. Sa mismong pag-upo ni Duterte ay talagang binuweltahan kaagad nito ang operasyon kontra droga kung saan ikinasa ang Project Double Barrel na tinatawag bilang Oplan Tukhang at Oplan HVT o High Value Target. Naging madugo ang naturang war on drugs ng pamahalaan kung saan umani nga ito ng pambabatikos galing sa oposisyon. Ngunit sa likod ng mga pagpuna ay siyang mas pinaigting palalo ng pamahalaan ang naturang operasyon. Bagay na walang sinasantong pangalan o propesyon ang naturang war on drugs kung saan matapang na isiniwalat ni Duterte sa publiko ang bawat pangalan ng mga politikong sangkot sa iligal na kalakaran, partikular na ang mga mayors na umano'y isa sa pinakamalaking protektor ng drugas sa bansa. Bagay na sa mismong panunungkulan nga ni Duterte, todas ang nasa 28 bilang ng mga mayors at vice mayors kung saan karamihan dito ay mga alkalde na nasa tinatawag na narcolist ng pamahalaan. Kaya ngayon ay isa-isahin natin ang mga alkalde o mayor na umano'y may kinalaman sa kalakaran ng drug na pinatahimik o napaslang sa kapanahunan. Ang tanong ko lang, no, bakit yung mayor nung ano yun? Ano yung mayor nung ano yung mayor sa May Negros Oriental, ano yung lugar na yun? Si Fritz Diaz, di ba pinangalanan ni Duterte yun? Na isa sa mga narcolist na narco-politics. Mayor ng Darwin. Oo, Darwin. Bakit kaya na-save yun? Totoo nga naman, ayon sa accounts ng mga taga-Negros, addict din yun eh. Bakit kaya sinave ito ni Tatay Digong? Ng war on drugs. Shaton pala, mayor ng Shaton, naalala ko na. Si Fritz Diaz. So help me God. Bago pa man maupo bilang Pangulo si Mayor Rodrigo Duterte, naging mainit na sa mata nito ang naturang kalakaran ng iligal na droga sa kanyang pinamumunuang syudad sa Davao. Bagay na nang kumandidato nga ito bilang Pangulo ay talagang panay paalala na ito sa mga sangkot sa iligal. So hindi naggulang si PRRD sa pagpapaalala na kapag ako naging presidente, pag hindi nyo tigilan yan, na hanggat maaari ay tumigil na ng dahil talagang wala umunong puwang ito sa lipunan at nagbabantang totodasin sa panahon ng siya'y mahalal. At sa mismong pag-upo nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, dito na niya isiniwalat ang nakakaalarmang bilang ng mga taong sangkot sa kalakaran ng iligal na talagang umabot ng milyong bilang. Pare, mayor, congressman, halos lahat. Ngunit talagang ibinunyag rin ni Duterte ang pangalan ng umano'y mga narco-politician na karamihan sa mga ito ay mayor o alkalde na naging protektor ng iligal sa kanilang pinangsasakupan. Bagay na hindi nga maitatanging pumalo sa dosenang bilang ng mga alkalde ang natodas sa panahon ng giyera kontra droga ng administrasyon kung saan ilan nga dito ay naugnay sa naturang drug-related death at ang iba namay purong away politikal lamang. Isang mayor ng Dato Saudi, Samsudin Dimaukom. Si Samsudin Dimaukom ay isang mayor ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Pinasok ni Samsudin ang politika taong 2012. Ito'y matapos inendorso ng nooy gobernador na si Esmael Manguda Dato. Nakilala si Dimaukom sa bansag na pink mayor. Ito'y nang dahil sa kahiligan niya ng kulay na pink. Makikitang ang mismong bahay ng mayor ay kulay pink rin ang naturang sasakyan nito at kahit moske sa kanilang lugar ay pininturahan ng kulay pink. Isa sa hugot ng mayor sa pagkahilig nito sa kulay pink ay nang dahil umano ang kulay ito ay nagsisimbolo ng love and peace na dapat at kinakailangan ng isang rehiyon na dekada ng nabalot ng Moro insurgency.
Bagamat hinangaan man si Samsudin ng kanyang mismong mga kababayan sa Maguindanao nang dahil sa kanyang kabutihan, sa di inakala kasama pala sa naturang listahan ang mayor at mismong asawa nito sa narco-list politician ni Pangulong Duterte. Bagay na siyang mariing ng ginaman ng mayor at kanyang asawa ang pagkadawit. At bilang tugon sa pagkadawit ng kanilang pangalan, kaagad silang sumuko sa mismong kapulisan at nag-utos ng isang mandatory drug test sa kanyang mga tauhan upang patunayang siya'y walang kaugnayan. Ngunit Oktubre 28 taong 2016, isang checkpoint ang ikinasan ng mga pulisya sa Makilala, North Cotabato. Ito'y nang makatanggap sila ng impormasyong may gagawing drug transport ang mayor kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit nang sitahin na ng mga pulisya ang convoy ng mayor sa mismong checkpoint, kaagad na lamang umanong nagpaputok ang mga tauhan ng mayor na nagresulta sa matinding sagupaan. Dito na Nakita ninyo? Diyan pa lang, yan po ang nagpapatunay na hindi po pwede yung babait-bait ka sa war on drugs. Talagang merong casualty talaga dito. Siyempre, lalaban yung mga yan eh. Ano sabi ni PRD? Pag lumaban sila, patayin ninyo. Kaysa kayo yung mapatay. Hindi nila naiintindihan na yung mga ito, notorious yung mga to. Agresibo. Hindi po pwedeng sabihin na, ay, hindi, kailangan kausapin yung mga hindi. Ang ginagamit nilang lengguwahe, baril eh. Nakita nga ninyo yung latest, di ba? RPG pa ngayong gamit. Pinaulanan ng mga otoridad ang convoy ng mayor na nagresulta nga sa pagkasawi ng 10 katao, kabilang na ang mismong mayor na si Samsudin Dimaocom. Si Rolando Espinosa Sr. ay mayor ng Albuera, Leyte taong 2016. Ito hindi rin biro ito, mga Espinosa. Sa Albuera, talamak yan. Unang maupo sa posisyon si Espinosa, kasabay na rin ng naturang pag-upo ni Duterte bilang Pangulo. Kilala ang pamilyang Espinosa sa Albuera nang dahil sa tila maranyang buhay ng angkan, kung saan nagmamay-ari lang naman ito ng 3 malalaking bahay, hotel at iba pang ari-arian. Ngunit sabit ang pangalan ni Rolando Espinosa Sr. kabilang na ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa sa naturang naging mayor pa yan. Pulis ni Duterte. Kaagad binantaan ng Pangulo ang mag-ama na sumuko sa loob ng 24 oras. Binantaan. At huwag nang manlaban pa. Kung kaya't kinabukasan, sumuko si Rolando Espinosa kay PNP Chief Bato de la Rosa sa mismong Camp Crame at nanawagan sa susuko ka ba kung hindi ka guilty? Kanyang anak na sumuko na rin. Dito na inamin mismo ni Rolando ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa illegal na kalakaran kung saan mayroon pa nga itong standing warrant of arrest. August 24 taong 2016, ilang araw lamang matapos ang pag-surrender ni Espinosa, kaagad itong tumungo sa PNP upang humingi ng tulong at proteksyon ukol sa umano'y natatanggap niyang banta sa buhay at isisiwalat din niya umano ang mga koneksyon ng kanyang anak. Alam niyo yung pumatay dyan sa tatay niya? Yung mga posibilidad na drug lords dyan o may hawak sa kanila. Sa iligal na kasi kakanta na yan eh. Kalakaran, bagay na kaagad nga itong isinailalim sa police custody. At sa paglipas ng ilang buwan, Oktubre 5, isang search warrant ang ginawa sa mismong tahanan ni na Rolando Espinosa kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang mga nakatambak na armas at mismong mga illegal na gamot. May ebidensya eh. Kung kaya't kaagad na inaresto si Espinosa at dinala sa Baybay Leyte Regional Trial Court. Ngunit isang buwan ng lumipas, Nobyembre 5, todas si Mayor Espinosa at ang kapwa inmate nitong si Raul Yap sa kanilang mismong syelda sa Baybay Leyte Provincial Jail. Ito'y matapos umanong manlaban sa mga CIDG operatives. Binaril yan. Ito, lalo tong Parohinog na to. Delikado to. Si Reynaldo Parohinog ay mayor ng Ozamis City sa Misamis Occidental. Taong 2001 nang unang maupo bilang mayor si Reynaldo, kung saan naging matagumpay ang political career nito na umabot ng 5 termino. Ngunit sa likod nito, kilala rin ang mga Parohinog sa Ozamis. Pwede ba yun? 5 termino? Sa kanilang illegal na kalakaran kung saan konektado pa nga ito sa kilalang notorious syndicate group na Kuratong Balileng. Bagay na taong 2016, isa si Parohinog
Paruhinog sa humigit 100 public officials na pinangalanan ni Pangulong Duterte na may kaugnay o sangkot sa illegal Tapang talaga ni PRRD, no? Itong mga to, pwedeng ipatumba si PRRD eh. na kalakaran ng bato. Matindi yung connection ng mga yan, lalo na pag droga Ngunit pinag-usapan. mariin mang itinanggi ni Reynaldo ang mga paratang sa umunoy pagkakasangkot niya sa illegal, bagay na talagang malakas ang ebidensyang hawak ng mga otoridad na magdidiin sa kanya. At hanggang Hulyo at 30 taong 2017, sa oras na 2:30 ng madaling araw, isang operasyon ang ikinasa ng Ozamis City Police at CIDG Region 10 kung saan bitbit ang 6 na search warrant laban kay Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog at sa iba pang kasamahan nito na ukol sa umunoy unlicensed gun na nakaimbak sa naturang mga bahay ng Paruhinog. Ngunit ang naturang operasyon ay talagang nauwi sa madugong bakbakan kung saan ayon pa't pinaputukan umano ng mga tauhan ni Paruhinog ang mismong mga otoridad na nagresulta sa sagupaan. Sa naturang insidente, todas ang 15 personalidad kabilang na si Mayor Reynaldo Paruhinog, asawa nitong si Susan, kapatid nitong si Octavio at Mona at iilan nilang tauhan na kasamang nanlaban. Oh, hindi ba? Hindi lahat ng Paruhinog dyan ay namatay? Kasi yung namatay dyan, yun ang mga nanglaban. Si Antonio Halili ay mayor ng Tanawan, probinsya ng Batangas. Bantog ang pangalan ni Halili sa kanilang bayan ng dahil sa tila ba kamaing bakal na paraan kung kanyang itrato ang mga taong sangkot sa krimen at lalo na't ang mga sangkot sa illegal na kalakaran. Parang totoo eh, kasi lumalaban sa mga durugista. Bagay na sa mismong pagpasok nga ng Administrasyong Duterte kung saan ipinatupad ang giyera kontra droga, naging mas tumunog pa ang pangalan ni Halili nang dahil sa kanyang parusang tinatawag na Walk of Shame, kung saan ipinaparada sa buong syudad ang mga personaheng sangkot sa droga, kung saan may nakasabit na cardboard sa bawat katawan na yung pala, siya pala may nakasulat, "Ako'y pusher, ang drug lord, huwag tularan." Ngunit sa likod ng kanyang pagpapakitang suporta sa kampanya kontra droga, kalaunan taong 2017, sabit ang pangalan ni Mayor Antonio Halili na umunoy may kinalaman pala sa biruin niya, suportado siya ni PRRD. Dahil akala ni PRRD, totoo siya nakikipaglaban. Pero nung nalaman ni PRRD nakasangkot siya, bakit? Hindi niya sinanto. Pakitang suporta sa kampanya kontra droga. Kalaunan, taong 2017, sabit ang pangalan ni Mayor Antonio Halili na umunoy may kinalaman pala sa kalakaran ng illegal sa kanilang bayan. Ngunit itinanggi man ng husto ni Halili ang mga paratang, naging dahilan pa rin ito upang withdrawin ang kanyang supervisory powers sa mga local police sa kanyang syudad noong Oktubre taong 2017. At sa paglipas nga ng mga buwan, July 2, 2018, kasagsagan ng flag ceremony sa mismong Tanawan City Hall, bigla na lamang humandusay ang katawan ng mayor. Ito'y matapos tamaan ng bala sa kanyang mismong dibdib. Kaagad namang rumisponde ng putok ang tauhan ng mayor sa mismong pinanggalingan ng bala, ngunit wala na sa posisyon ang sospek na tumira sa mayor. Sino kayang tumira niyan? Alam nyo ang pinakamalapit na suspect dito? Yung mga taong kakoneksyon niya. Kasi syempre may tendency nakakanta yung mga yan. Lalo na tinanggalan siya ng supervisory power. Syempre, anong mangyayari dyan? Makikipag-cooperate na siya sa gobyerno. Kaya yung mga yan tinutumba, yung kay Rolando Espinosa, ganun din yan. Bagamat nadalaman sa ospital si Mayor Halili, kalaunay binawian rin ito ng buhay. At ayon nga ni Pangulong Duterte ay kunwari at pagpapanggap lamang umano ang naging aksyon ni Halili laban sa droga upang matakpan ang pagkasangkot nito sa naturang. Kagaya ni Shaton Mayor, si Fritz Diaz. Sabi niya, lumalaban nga ako sa mga ano. Tanong lang, ba't kaya na-save yun? Kalakaran. Si David Navarro ay isang mayor ng Clarin, Misamis Occidental. Taong 2013 nang unang maupo bilang board member sa 2nd District ng Misamis Occidental si Navarro at matagumpay ngang naipanalo ang posisyon ng mayor taong 2016. Ngunit taong 2019, naresto si Mayor Navarro sa Mactan, Cebu International. Di ba? Hindi naman namatay.
inaresto. Ewan ko lang kung namatay. Airport. Ito'y matapos ereklamo ng pambubugbog sa isang masahista at act of lasciviousness. Sa kuha ng isang CCTV footage sa naturang massage spa sa Cebu, makikitang pasimpleng sinuntok ng mayor ang isang lalaki at ito'y pinatalikod at tinuhod pa. Ang naturang pambubugbog ay resulta umano sa paghindi ng lalaki na bigyan si mayor ng babaeng masahista, bagay na nagalit umano ito. Ngunit nang mapagbigyan ng mayor sa gusto nito, dito na umano sinubukang suhulan ng mayor ang babaeng masahista upang gumawa ng bagay na hindi kaakit-akit. Dahilan nga na inereklamo ang mayor at sinampahan ng kaso. Ngunit Oktubre 25 ng parehong taon, habang nakasakay sa isang mobile si Navarro na patungo sana sa Cebu Prosecutor's Office para harapin ang mga nakasampa niyang kaso, bigla na lamang hinarang ng isang van ang sinakyang mobile ng mayor kung saan sakay sa van ang tinatayang nasa 10 lalaki na purong may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Dito na hinila ang mayor palabas sa mobil at kaagad pinaputukan ng ulo na nagresulta nga sa agarang pagkasawi nito. Walang habas ring tinadtad ng bala ang naturang mobil na sinakyan ng mayor na nagresulta sa pagkasugatan ng 4 pang personahe. At ayon nga sa report na isa rin si Mayor Navarro sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang narco-politician na may kinalaman sa patuloy na laganap ng iligal sa kanya. Actually, yan yung isang epekto nung pagpapangalan ni PRRD sa mga narco-politics. Kasi syempre, yung may mga hawak sa kanila o yung mga kasama nila sa ganyang kalakaran, posible talaga na itutumba nila yan. Kesa naman mabulilyaso lugar. Si Mariano Blanco III ay isang mayor sa bayan ng Ronda, probinsya ng Cebu. Naging pabalik-balik na sa posisyon si Blanco kung saan mayor na ito mula 1998 hanggang 2007, vice mayor taong 2007 hanggang 2010 at nasa pang-4 na termino na mula taong 2010 na baka pa namang rapist. ang muli itong mahalal bilang mayor. Ngunit taong 2017, napasama ang pangalan ni Blanco sa naturang narco-politician list ni Pangulong Duterte dahilan upang tanggalan siya ng supervisory powers sa mga local police ng dahil sa pagkasangkot nito. September 5 taong 2018, bandang 1:30 ng madaling araw, isang van ang pumarada sa town hall ng Ronda kung saan lulan ito ng mga kalalakihang may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Kaagad pumasok ang mga sospek sa mismong tanggapan ng mayor at walang habas nilang pinaputukan ng mayor na sa mga oras na iyon ay natutulog lamang sa sofa sa loob ng kanyang opisina. Kaagad din namang naisugod ang mayor sa pagamutan, ngunit kalaunan binawian rin ito ng buhay. Si Cesar Perez ay mayor ng Los Baños, Laguna. Isa ng subok na politiko si Perez kung saan taong 2001 pa nang maging mayor na ito na tinapos ang 3 termino. Taong 2013 naman nang tumakbo muli sa pagka-mayor si Perez matapos itong maupo bilang vice governor ng Laguna mula taong 2010 hanggang taong 2013. Isa sa mga advokasya ng mayor ay nakatutok sa environmental protection kung saan naging first municipality ito sa buong bansa na nagban sa paggamit ng plastic bag. Ngunit naging isa man sa pinakahinahangaang politiko si Perez sa kanilang bayan. Sabit pa rin ang pangalan nito sa narco-list politician ng Pangulo kung saan 2019 nang tinanggalan nga ng police power si Mayor. Grabe pala, hindi pala ibig sabihin na kapag maganda yung ginagawa ng isang politiko, yun na yun. May mga nakakubli pala sa likod nila, Kaya bantayan din natin na yung mga iba kasi dyan, akala natin nagsisilbi ng maganda para sa taong bayan, ikinukubli pala yung kanilang illegality. Perez nang dahil sa pagkadawit ito sa illegal trade. Ngunit saad ng mayor na purong pamumulitika lamang umano ito nang dahil 2017 pa daw ay may mga usap-usapan ng sangkot siya, ngunit sadyang binaliwalan niya ito sa kadahilan ng wala umano itong katotohanan. Kasunod na taon, December 3 taong 2020, sa mismong Los Baños Municipal Hall bandang alas 8:45 ng gabi, bigla na lamang binaril ang mayor ng di nakilalang 2 lalaki na pinunto mismo ang likurang ulo nito at 2 tama sa dibdib. Kaagad isinugod ang mayor sa ospital, ngunit bandang alas 9 tuluyan na rin itong binawian ng buhay.
Ang mga pangyayaring ito ay ilan lamang sa mga politikong Bakit kaya hindi binaril yung si Fritz Diaz, ano? Kasi pinangalanan din yun eh. Sana binaril na lang din yun. Kasi baka kakanta. Ito kasi yan, no? Si Tatay Digong, kung babalikan natin bago siya naging presidente. Mayor, 2 oras po ito. Kanina pa ho namin sinasabi. 2 hours itong program. Ikaw na ba? Kaya nyo po bang tumagal ng 2 hours? Na hindi nagmumura? Malapit makatay dito sa ospital siguro. Dali na lang ako doon. Malaking bagay una ito. So, yun na, tinanong na ni Jerry yung pagmumura. Mahalaga po ang interview na ito kasi sa latest SWS survey, maraming nagulat, sir, let's face it, you're 38% nationwide. Kahit pa sabihin nila ano man yung tanong, leading ba ang question, lumalabas na si Rudy Duterte is really a strong and viable candidate for 2016. Nagulat ba kayo, Mayor, una dun Ganyan din kay VP Sara ngayon. Strong contender sa 2028. sa resulta ng survey? No. Bakit, sir? Bakit to? Well, nonchalant ako dyan sa bagay na yan. Even before, sabi ko naman sa inyo na kung number 1 ako o number 2, number 3, I really do not care. Kaya sabi ko, mas mabuti ibaba na lang niya ako para walang tanong. If I were number 5, I would not be here, so I would not be wasting, Pero palagay nyo, anong nakikita ng publiko sa inyo sa problema ng bayan ngayon kung bakit nakikita nila na kayo ang gusto nilang iboto? Meron silang nakikita sa inyo, Mayor. Ano yun? Pareho kami, lahat na tayo, ma'am. Pati ako nakatingin ako sa sarili ko sa lamin kanina. Wala akong nakita na, ibig sabihin, we're both, lahat naman kami capable. All of them can be good presidents. Maybe, they're just ready to us, to answer your question. Baka dyan to siguro sa peace and order. Baka yan ang pinaka. Kasi hindi naman it cannot be denied that the country is in bad shape. Alam niyo what's funny? Hindi nila alam na napipinto na pala na mabibisto yung kanilang pagkaabusado sa kanilang mga tauhan dyan sa ABS-CBN. Dahilan, isa sa mga reasons kung bakit natanggalan sila ng prangkisa. We have not collapsed, but we are in a bad shape. Ang droga which I have been complaining about loudly, medyo masama talaga. It's flooding the country, and you can ask any mayor that you know, and he would tell you that drug is really giving us a headache. Any mayor that you know, and they could say, well, blah, blah, blah. Pero, little did PRRD know na yung mga mayor pala yung natatanungin mo, involved pala sila. Kung pati ako doon na ako na yung nag-warning, pumapasok pa rin. Anong gagawin niyo, Mayor, kapag nanalo kayo? Kasi sa ipapasara yung ABS-CBN. NCR 9 out of 10 barangays may problema sa droga. Anong gagawin niyo, Mayor? Gusto kong patayin lahat pero acceptable sa inyo yan. Pero death penalty po ba? Ibabalik niyo? Anong gagawin niyo, sir? Alam mo, itong non-implemented, there's a law until now, it has not been abrogated. There is no implementation of the execution. Kaya rumami ito. Now we have a problem. There are about 1,000 pwedeng i-execute mo. Dapat ma-execute noon pa pero because it was put off, maybe because of the strongest influence of libertarians in the church, the previous libertarian in the church. presidents decided not just to implement it. About the only president that implemented the death penalty was Marcos. Yung kay Lindsay. Si Erap. Pero alam nyo, Mayor, medyo mahirap po ang laban sa droga ngayon. Merong mga nagdidil ng droga sa labas. But now, what is happening? Nasa loob ho ng kulungan yung karamihan sa mga big time. Di ba? That is why I said the problem if we can really Mayor, 2 oras po ito. Kanina pa ho namin sinasabi. 2 hours.
cases sa drugs na i-file sa courts were ordered reinvestigated dito sa Department of Justice. Nagkahulugan ang kaso dyan. I am not attributing anything to any particular person, but I do not know who handled what. Third, sa mga judges. And fourth, dito na nga, hinuli na, pinahil ng fiscal, in the natural order of things, there was a judicial trial, then you have the National Penitentiary. Oh, look what happened. Tingnan mo kung ano nangyari. Nasa kulungan na, nagluto ng siyabo, may good time pa sila, pwede kang magdala ng babae, inuman, lechon, pagkain, may restaurant. So bakit ka matakot pagpunta ng presuhan? Hindi na. Mas maganda ang buhay mo doon. Then the fifth yung nakalabas na, well, that's for some other time. Oo nga, no, reality. Habang nasa loob, meron kang direct order doon sa mga taong nasa labas. So safe ka doon. Tapos habang inaantay mo yung paglaya mo, masarap yung buhay mo sa loob. The corrupted mind na yung matagal ka na sa prison. So nagpi-fail yan. And that is why, baka hindi nakuha talaga ng lahat. It has touched every pillar of justice that runs a democratic country. Ito yan yung ayaw nilang bumalik pag naging presidente na naman ang Duterte. Yung talagang wala ka. Dito nagsasyabo eh. Nagluluto ng siyabo. Tapos pasukin mo, hindi ka naman makapasok kasi may armas. Hanggang ngayon may stand-up. Anong klase? Anong gagawin niyo, Mayor? Jesus, Kung kayo Maria naging Joseph, presidente, tanong ko lang. Have mercy on their soul. Have mercy on their soul. Kapag nanalo po ba si Mayor Duterte bilang Pangulo, papayag ba kayo sa extrajudicial killings, Mayor? No. In the sense na malinaw yan, ha? Yung nakatali yung kamay sa likod tapos nakaluhod. That is not. I said pag lumaban. the usual is at ito ayaw kasi maniwala ng tao pati yung human rights na itong mga criminal may armas to. Oo. Na most of them, notorious, if not all, alam niyo, tignan niyo mga investigador niyo, mga responders niyo. Pagdating niya may armas talaga yan, lumalaban yan. And that is really the insanity caused by drugs. Ang ano nila is invulnerable sila eh. Invincibility. Kasi sira ang ulo eh. And most of the time. At ang sinabi ko naman sa mga polis, palabanin mo. Please naman, lumaban ka, kriminal. Para mapatay ka na namin. Naku po. Mayor, parang intentional yun. Kadugtong na ng ganyang katinding operations sa criminality, lalo na sa droga, yung possibility ng human rights violations. Ito ho, may news item po na, ito po ang headline, Duterte, I killed 700. No! Make that 1,700. That's pure sarcasm. Ito ba yun, sir? Parang binastos. Sarcasm nga eh. 700. Saan yung death certificate? Pakita mo nga. Kaya nga. Pati yung malaria dyan na bumagsak, akin. Iba ba to? You know, I would not deny that there were certain cases of extrajudicial killing. And a lot of them really started during the war between the NPAs and government. And those were martial law days. Doon nag-upisa yung salvage. Government hindi lang sa drug killing the communists and the armed communists and partisans are killing. We used to lose about, on the average, 3 to 5 soldiers a day. A day pa yun, Yan, kaya yung death squad na yan, nadagdagan na nila ng D. So, isa pang D, naging DDS. So, during my time, since it was repeatedly used against me, politika, sabi ko, sige, I accept it, totoo yung kunin natin. DDS.
Sarcasm. Sarcasm. Because may spin, sabi ko. Para sa mga matatalino lang yun. This is what I use, the Davao Development System. Pero, Kita mo Mayor, maganda na tayo. Tanungin ko lang, Mayor, kasi alam nyo naman na bagamat marami kayong tagasunod, ito yung mga palaging isinusulat. So sabi nyo sarcasm ang nakapatay kayo ng 1,700. Nilinaw nyo ngayon. Pero may mga ibang interviews, Mayor, na inamin nyo, nakapatay kayo ng tao. Correct. Okay. Ilan, sir, ito ang napatay nyo? Early on, alam mo, taga Davao dito, may nag-warning na ako eh. Kasi mayor na ako, sabi ko, stop it. Stop it. Kasi yan ang I will not tolerate. So it continued to, the criminal activities continued early on my mayorship. So one time, may kinidnap sila na babae, dinala nila sa ibang lugar, repeatedly rape her, then one day they decided to deliver her for the ransom. Okay? And tinawagan nila yung pamilya. So binigay ng pamilya yung pangalan ko. At ano yung sa pangalan ko ibinigay ng, so it was passed on to somebody else, then it reached me. Eventually I was there sa vicinity. So 4 lang kami noon when they decided to, nagpaluto pa sila, kumain pa sila. Kaya ginawa ko, hintay ko na lang. Nung bumaba sila, wala na ako. Basta pinagbabaril ko na lang. Yung kidnappers. Yes. May hawak-hawak na karbin. Apat ho sila? Oh, may At the hawak same na time. carbine eh. Okay. So tatlo. So May hawak na carbine. amin po niyo na kayo nakapatay na. Ay, sus, Mayor. Mario Joseph, marami na. Ilan, sir? Nang kayo mismo ang pumatay. Ako mo yun. I was part of it, but actually I was the most active. Kasi nakaubos ako ng 2 magazine. So, Nako. Ng carbine. Ikaw ba naman ang ginahasa ng ilang... Teka, sir. 45. Yung tatlo, it was a kidnapping case. Ang binaril nyo, ang kidnappers. Yes, of course. Mag-isa lang kayo, Mayor, or may kasama? May kasama kami, 4 kami. Okay. Natatandaan nyo, Mayor, ang pangalan ng mga kidnappers? Hindi ko na matandaan. Matagal na. First, I said that that took place in 1988. Okay. I was about 3 months mayor. Okay. Alright. Sige nga. Hanapin nga nila yan at yan yung iano nila sa ICC. Hindi yung ano yung ginagawa nila ngayon? Nagcha-charity movement sila. Donation daw para doon sa mga witnesses kuno na biktima ng drug war. Doon pa lang sa post na yun, post mismo ng mainstream media, ang daming tumawa. But they were positive. Yung bang sanang totoong witness ang kunin nila? Identified sila talaga. Yung tatlo. May tao ako doon sa itaas, isang kwarto lang. So sabi niya, the yellow bird, that was the code of the victim, sabi yellow bird safe. So ibig sabihin, nandoon ang deliver na. Okay. Tapos sinauli ko yung pera na dugo. Sinauli ko doon sa may-ari ng yung ang boss niya yung nagbigay ng pera. At sabi, grabe, no? Mismong anak mayaman, ginahasa. sabi naman for the boys, sabi ko, Tapos, ano pa? because it will encourage other people to do it. Now, And Mayor, eventually, yung mga nasa law enforcement. Mayor, itong pag-amin nyo ngayon, Kaya, yon ang ginawa nilang batayan na maraming namatay, pinatay. Kaya pinakidnap nila. Pero alam nyo, ang realidad niyan, kahit ilang mga Duterte pa yung pabagsakin ninyo, wala talagang makakatalo sa mga gawain ng mga Duterte. Kaya yung tatay man yan, kaya yung nanay man yan, anak man yan, wala talaga makakatalo. Walang gutom, walang mga... Anong pangarap niyo sa Davao? Simple lang naman. Wala lang gutom, walang mga... walang manggugulo, walang mga maaanga sa daan. Infrastructure, yun naman usual na sasabihin. Sino ba namang di gusto ng infrastructure? Pero di ba, mahalaga doon, yung quality of life lang talaga. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Pag naglalakad sila sa daan ng gabi,
Pwede ka mag-cellphone, dyan sa backtas ka ba? Ganun lang man. Kasi yung infra, if ever talaga may income enough yung bansa natin or yung Davao, nandyan yan. Pero ano lang, hindi lang agad na nandyan ka, na mabibigay mo. Yung gusto ko lang, walang gulo sa mga communities, sa lahat ng distrito, nagkakaisa, mga taga Davao. So proud lang sila maging Davaoenyo. Yung core values intact. Ganun lang. Importante yan. Wala mang ano masyado. Kasi kung sabihin ko, ano ang vision ko, sabihin ko, sana maging Japan na to bukas, pero hindi man. Kailangan man na yung pera. Actually, relatively young country pa naman talaga tayo. After 100 plus years. Ang dami. Anong pangarap niyo sa... Yun. So anyway, ayan po. Diyan po nagtatapos ang ating issues ngayon. Fake news. Yan sila, Risa, Laila, Tariela. Anyway, bago tayo magtapos, ito pala, may part pala dito na sinabi ni Tatay Digong na BBM is a good guy. Pero sarcasm siguro yun, no? Good guy. Biruin ninyo yung akala mo na good guy, yung papala yung pinaka-bad sa lahat. Walang kautang-utang na loob. One word, Mayor, ang inyong isasagot sa aming mga katanungan. Yes, sir. May mga pangalan ng tao, may mga... Ako na una magbebuhay naman, Mayor Duterte, Secretary Leila de Lima. Like Jane of Tarzan. One word, Jade. Jade. Okay. Jade, Si Inday, Sara Duterte. Rebellious. Eta Rosales. Old age. Nasagot niya na yung kay GMA, no? So, yung susunod na. Okay. Davidson Bangayan ho, alias David Tan. Wanted in my list. Senator Bongbong Marcos. Good guy. Good guy. Parang iyang good guy yan. Alam niya, sa totoo lang, yan talaga, grabe talaga, no? Hindi ko lubos maisip na siya pa pala yung tatrader sa mga Duterte. Siya yung nagkanulo, siya yung nagpakidnap, siya yung wala, mas maganda sanang tanggapin. Mas matatanggapan natin na kapag ang nanalo ay si Lenny at ginawa ni Lenny yan, pwede pa kasi alam natin kalaban talaga yan eh. Pero ngayon, sila pa yung nag-merge, sila pa yung nag-unit team ngayon. Philip Lustre. Don't know him. Diba? Yun yung yung local journalist, diba? Na kung ano yung pinagkakalat sa inyo, sir, yung sinabi may throat cancer daw kayo. Well, one of the things that really prompted me to run because of the hurt na insulto yung mga anak. Kaya, ayun, nagbaliktad ang panahon. Okay. Senator Alan Peter Cayetano. One word. Gentleman. Pope Francis. Near God. Near God. Mar Rojas. Near disaster. Near disaster. Pero Nograles, sir. 2 words na yun. Retired. Paano? Near disaster? 2 words, near disaster. Bakit Mar Rojas near disaster? Mahilig mo siya magpunta doon sa mga disaster. Anyway, hanggang dyan lang po. Maraming salamat. Ingat.